ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga latay sa katawan na mula sa mga sugat ng nakaraan na hinding-hindi maghihilom gaano man kahabang panahon ang magdaan. At sa mga sandali na hindi natin inaakala ay magbabalik sa atin ang mga masasakit na alaala. Ikaw kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan? Dear Papa Dudut, hello po, kumusta kayong lahat? Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Marami kasi akong napakinggan dito na mga kwento mula sa mga kabarangay natin na kinapulutan ko ng aral at inspirasyon sa buhay. Kaya nga nasabi ko na lamang sa sarili ko na gusto ko ring magpadala ng storya at magbakasakali na maitampok ninyo sa radyo. Pero bago po ako magpatuloy sa pagkikwento ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Carlos, 30 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company bilang isang agent. Sa edad kong ito ay wala pa akong sariling pamilya bagaman meron akong girlfriend, si Sandra, at plano na naming magpakasal sa susunod na taon. Ngunit hindi istorya ng pag-ibigan namin ang napili kong isalaysay, kundi ang karanasan ko noong kabataan ko sa kamay ng aking nanay, Amanda. Aray ko, Nay! Aray ko, dahan-dahan lang po! Baka matanggal na yung tenga ko sa lakas ng pagkakailan nyo eh! Kung pwede nga lang tanggalin ko yung tenga mo, bakit hindi, di ba? Wala ka talagang kadaladalang bata ka? Pinahihiya mo akong nanay mo eh! Ay, sorry po, Nay! Bitiwan nyo na po ako, parang awa nyo na! Ayan ang dapat sa'yo! Ayan pa! Ito pa! Aray! Aray ko! Tama na po! Tama na po, Nay! Masakit na po eh! Masakit? Kulang pa nga yan matapos mo akong ipahiya doon sa barangay gunggong ka! Mantakin mo! Kung matino ka ba namang tao eh, bakit ka magnanakaw ng kaning lamig doon sa karinderya ni Aling Odeng, ha? Sige nga! Hindi ko po matiis yung mga kapatid ko na kanina pa nag-iiyakan dahil sa gutom. At sumasagot ka pa talagang lintik ka! Bakit totoo naman po ah? Bakit kayo nananampal? Kung binibilan nyo na lang po sana kami ng pagkain, hindi kami magugutom. Hindi sana ako magnanakaw. Sige, sumagot ka pa! Ano, ha? Umanda ka sa aking bata ka, makikita mo, hinahanap mo! Diyan ka lang ha, hahanapin ko lang yung... Teka, nasa na ba yun? Dapat nandito lang yun eh. Dito ko lang yung sinabit eh. Nay, ano po yung hinahanap nyo? Nay! Ano pa ba? Di yung... Eto! Nakita ko na yung hinahanap ko! Ano po gagawin nyo sa sinturon, Nay? Nay, wag po! Nay! Anong wag, ha? Dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon para matuta! Tama na po, Nay, para awa nyo na po, masakit na po! Wala akong awa sa katulad mong matigas ang ulo, ha? Dapat sa'yo, nilalatayan ng sinturon sa katawan para magtanda, ha? Ayun pa! Ayun pa! Ayun Tama pa! na po! Tama na! Masakit na po! Tama na! Ano? Ha? Sasagot ka pa ba ng pabalang sa akin? Hindi na po, Nay! Dapat lang yan dahil makakatikim ka ng husto sa akin. Ayaw ko sa lahat yung sinusumbatan ako na para bang hindi mo na yung kausap mo, ha? Ayus-ayusin mo, Carlos. Dahil kaya kitang patayin sa palo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Opo, Nay. Puisit na bata to. Napahiya ako. Tumigil ka na dyan! Kalalaki mong tao! Napakayakin mo! Papa Dudut, habang nagkakaedad ako at ang aking mga kapatid ay maraming pinagkait ang nanay namin sa amin.
Una na nga doon ang kaligtasan sa loob ng pamamahay namin. Mabigat kasi ang kamay ni nanay at madalas ay nakakatikim kami ng palo sa kanya. At ang paborito niyang ipampalo simula pa lamang noong maliliit kami ay sinturon. Walang araw na hindi ako nalalatayan ni nanay kaya naman punong-puno ng peklat mula sa sugat na dulot ng hampas at palo niya ang aking katawan. Dahil din sa kahirapan ay wala kaming sapat na makain kaya kinailangan kong kumayod sa pagtatrabaho para may pambili ng bigas at kakaunting ulam. Kung may sobra, pinambabaon ko yon sa eskwelahan. Pumasok ako bilang kargador sa palengke kapalit ng maliit na kita na madalas kulang na kulang para sa pamilya namin. Wala na kasi kaming tatay, iniwan na kami nito matapos mambabae. Si nanay naman ay mabisyo at hindi responsable. Kaya nga bilang panganay papadudot ay lalo akong nagsumikap. Tumayo akong magulang sa dalawa ko pang nakababatang kapatid na babae. Siguradong matutuwa nito yung mga kapatid ko. Si paborito nila tong niluto ko. Apritadang manok. Buti na lang, binayaran na ako ni Aling Osang kanina. Nakabili ako ng ulam. Ay, tara ba? Ano ba yun? Puntahan ko na nga muna. Nay! Ano ba yan, Narciso? Alam pa mo naman. Ay, di kaya. Buti pa tulungan na kita. Huwag kasi ang sahigang halikan mo. Nandito naman ako. Mamaya ka sa akin. Nay, sino po yung kasama ninyo? Ay, andiyan ka pala, Carlos. Buti pa tulungan mo tong Chong Narciso mo. Dali. Huwag yung pinanonood mo lang kami dito. Ay, Narciso si Carlos, panganay ko. Carlos, ano ba? Tutulala ka na lang ba dyan o tutulungan mo ako rito? Opo. Sige po. Halika, iupo natin siya sa bangko. Opo, Nay. Nagugutom ako. Nakakaamoy ako ng mabango. Ha? Ay, oo nga no. May niluluto ka ba, Carlos? Meron po. Buti naman dahil gutom na raw ang tiyong mo. Pero para po kasi sa mga At kailan kita tinuruan maging maramot, Aber? Parang pagkain lang pinagdadamot mo pa. Hala, sige. Pumunta ka doon sa kusina at ipaghain mo kami ng tiyong mo. Nay! Huwag mo akong simangutan ng ganyan, tatamaan ka sa akin. Ubus na yung ulam na niluto ko para sa mga kapatid ko. Sensya na. Napasarap kain ko. Di naman nasabi ng nanay mo na masarap palang magluto yung anak niya. Oo, kapag may lulutuin. Katulad ngayon. Hindi nyo man lang po ba tinirhan yung mga kapatid ko? Pati yung tinabi ko para sa kanila, kinain nyo rin eh. Aba, parang pagkain lang nanunumbat ka na. Tsaka wala pa naman dito yung mga kapatid mo Di na nila malalaman na nagluto ka. Buti pa, ibili mo na lang sila ng delata. Di naman maaarte yung mga yon. Tsaka, huwag ka nga magsasalita ng ganyan sa Chong Narciso mo. Ha? Matuto ka igalang siya dahil simula sa araw na ito, dito na siya titira sa atin. Carlos. Tama tong nanay mo. Bahay ko na rin to. Bakit po? Kasi boyfriend ko na siya. Siya na ang magiging bagong tatay ninyo. Ano po? Tama. Malapit pa naman ako sa mga bata. Wala kasi akong anak kaya naman ako na ang magiging tatay ninyo, ha? At ayoko sa lahat, yung palasagot at saka yung matigas ang ulo. Tandaan mo! Papadudot, masama ang loob ko sa nanay namin dahil hindi niya ginagampanan ng maayos ang pagiging magulang.
Na-question ko tuloy ang Diyos kung bakit sa dinami-rami ng pwedeng maging ama at ina ay sila pa ni tatay ang kinamulatan namin. Tapos ay hindi pa talaga nakontento si nanay dahil mas ginawa niyang impyerno ang buhay namin noong pinatuloy niya sa pamamahay namin si Chong Narciso. Hindi yun ang unang beses na nag-uwi ng lalaki sa bahay si nanay at pinakilala sa amin bilang bago naming tatay. Siguro ay panglima na si Chong Narciso dahil panandalian lamang ang mga nauna niyang karelasyon. Pero ito ang nagtagal at masasabi kong nagtiis sa ugali ng nanay namin na may pagkataklesa. Sa kabilang banda ay may pagkakapareho rin naman sila ng ugali at gawi. Tulad nga ng pagiging sugarol at pag-inom ng alak. Sobrang lungkot mga kapuso ng naging buhay namin. Bagay na nilalabanan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mataas ang pangarap ko sa buhay. Sa katunayan ay gusto kong kumuha ng medisina. Pero alam kong suntok sa buwan ang pangarap kong yon, lalo na sa estado ng pamumuhay namin. Kaya naman nakontento na lamang ako na marunong akong bumasa, sumulat, bumilang at nakakaintindi ng kaunting Ingles para hindi ko na hangarin pang makatungtong ng kolehiyo. Tuluyan ko nang pinagtuunan ng pansin ang pagtatrabaho para kumita ng pera. Nangarap ako na makapag-ipon para makabukod na papadudot. Gustong gusto ko na kasing umalis sa bahay namin dahil pakiramdam ko pag nanatili pa ako ng matagal doon ay masisiraan ako ng ulo. Mapagtiis akong tao. Pero hindi ko na alam kung kakayanin ko pa bang makisama sa nanay at tatay-tatayan ko. Lalo na at mukhang hindi uso sa kanila ang pagbabagong buhay. Kaya naman nagsikap ako at nagdoble kayod sa pagtatrabaho upang makapag-ipon ng pangrenta ko sa apartment. At nagawa ko naman makalipas ang ilang buwan na pagtitiis at pagtitipid, Papa Dudut. Nay, magpapaalam po sana ako. Ano yon? Bubukod na po sana ako ng tirahan. Ano ka mo? Bakit? Ayaw mo na ba rito sa bahay natin? Gusto ko po gusto ko pong maranasang mamuhay mag-isa kaya alis na po ako. Oh, saan ka naman pupunta? Magre-renta po ako ng apartment. Kabaliwan. Magre-renta ka meron naman tayong bahay. Hindi nga lang simentado at may konting mga butas sa bubong. Isama mo na rin yung medyo mainit pagtanghali kasi walang kisame pero wala ka namang binabayaran buwan-buwan. Tapos bigla mong gustong umalis at magrenta na lang. Sira ulo ka ba? Ay nako, naghahanap lang yata ng pagkakagastusan niya anak mo eh. Aba mo ka maraming pera. Hindi po, hindi. Bakit ka nga kasi aalis para magrenta? Siguro ayaw mo nang makita ang pagmumukha namin ng nanay mo ano? Aminin mo na lang kasi, Carlos. Totoo ba yon, Carlos? O baka naman, ayaw mo nang mahingan, kaya gusto mo na lang umalis. Ay, nako. Ayan naman ang hindi pwede. Kailangan mo pa rin magbigay ha? Kahit hindi ka na nakatira dito sa bahay, Carlos. Bakit po may pinagkakakitaan naman po kayo ni Chong. Ayan, diba? Sinasabi ko na nga be. Gusto lang tumakas sa responsibilidad niyan. Yang anak mong yan, Amanda, nako. Ay, nako. Lintik ka talagang bata ka. Kung ano-anong naiisip mong gawin. Ay, kahit kailan sakit ka talaga sa ulo ko. Manong pumirmi ka rito sa bahay natin at maghanap buhay na lang para may pangambag ka. Kita mong di sapat yung pinagkakakitaan namin ng Chong mo. Pa-extra-extra lang siya sa construction, di ba? Ikaw lang ang inaasahan namin na makakapagbigay ng regular. Tapos plano mo pa kaming takasan. Hindi naman po sa ganon. Anong hindi sa ganon? Sinasabi mo lang kanina na may pinagkakakitaan naman kami. Sabihin mong hindi, sasampalin ko yung bunganga mo. Sobra naman kayo magsalita sa akin, ay. Buong buhay ko tumulong ako sa pamilya natin sa abot ng mga kaya ko. Kahit nga maliit pa ako eh.
Mas ako na nga yung nagtatrabaho para may pambili tayo ng pagkain tapos kayo. Kung hindi nakatunga nga lang dito sa bayo kaya nakikipagchismisan sa mga kapitbahay, nandun kayo sa sugalan. Aray ko! Bakit niyo po ako sinampal? Sa tingin mo, bakit? Namumuro na yung bibig mo, lumalaki kang bastos at palasagot. Amanda, gusto mo bang ako nang umupak dito sa anak mo, ha? Ayoko sa lahat yung bastos at palasagot na akala mo kung sino eh. Sige, Narciso. Turuan mo ng leksyon niyang batang yan para maalala niya kung ano lang siya sa pamamahay na to. Tama. Matagal nang hindi nakakasuntok tong mga kamao ko eh. Lagot ka sa akin ngayong ungas ka. Masyado kang madaldal, Carlos, ha? Nakakarindi ka na. Ha? Chong, teka, wag po. Ano? Nay, saklolo, wag po! Papa Dudut, ilang suntok at tadyak din ang inabot ko kay Chong Narciso bago niya ako tinigilan. Dinuraan din niya ako at ininsulto. Kung ano-anong pangit at masasakit na salita ang sinabi niya sa akin dahilan para magtanim ako ng matinding galit sa kanya. Kasabay ng mga sariwang pasako sa katawan ng pagkirot ng mga nagdaang latay mula sa sinturong ginamit ni nanay sa panghampas sa akin noong araw. Kaya nga kahit na malaki na ako noon ay malaki rin ang takot ko sa sinturon. Pag nakikita ko kasi ang bagay na yon ay naaalala ko ang masakit at masamang nakaraan ko simula pagkabata. Bukod doon ay malaki din ang takot ko kay nanay, kaya 5 buwan ding naantala ang plano kong bumukod. Ngunit natuloy din ang pag-alis ko sa bahay namin at kahit na nakakatakot mamuhay ng mag-isa, kinaya ko at nagsikap ako na magpatuloy sa araw-araw. Doon ako nakapasok sa BPO sa tulong ng kaibigan ko at masasabi ko na kahit papaano ay umasenso ang buhay ko. Nagpapadala pa rin ako ng pera kina nanay para meron silang panggastos. Pero hindi ko sinabi sa kanila ang kinakaroonan ko dahil ayoko na matunton pa nila ako. Kaya lang makalipas ang 6 na buwan ay may inamin sa akin ang kapatid ko na ikinagulat ko ng husto. Papa Dudut. Nasaan na yung Narciso na yun? Ilabas niyo yung taong yun, Nay! Nasaan na? Ano? Ano bang? Ha? Magunos dili ka nga, Carlos! Bakit ka ba nagwawala? Tinanong niyo pa talaga kung bakit? Sa bagay, wala kayong alam o baka naman alam ninyo kung bakit pero wala lang kayong pakialam. Ano ba kasi yon? Asan na yung lalaking yun? Ilabas niyo siya, Nay! Wala rito si Narciso. Umalis siya. Ilang araw na rin. Hindi pa siya umuuwi. Ewan ko nga kung bakit eh. Ano bang kailangan mo sa kanya, ha? Bakit mo siya hinahanap? Malaki yung atraso sa akin ng taong yun. Ano nga ang ginawa sa'yo ni Narciso? Sa akin wala, pero sa kapatid ko meron. Pero dahil wala kakayahan yung kapatid ko na pagbayarin ang hinayupak na yun, ako na lang ang gagawa nun para sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Pinagsamantalahan na kinakasama niyong yun yung kapatid ko, Nay. Ano ka mo? Huwag niyo sabihin hindi niyo alam yun. Hindi ko talaga alam. Wala namang sinasabi yung kapatid mo sa akin, kaya... Paano magsasabi yun sa inyo? Kulang na nga lang kalimutan nyo ng mga anak nyo kami. Sa sobra-sobrang pagmamahal nyo dun sa lalaking yun. Di ba? Di ba mas kinakampihan nyo pa siya kaysa sa amin? Huwag nyo sabihin hindi. Ako mismo naranasan ko noon nung nandito pa ako. Alam nyo kasalanan nyo kasi talaga to eh. Ano? Bakit ko naman to naging kasalanan? Kasi kayo yung nagpatuloy sa lalaking yun dito sa pamamahay natin. Mas inuna nyo lumande kaysa magpakananay sa mga anak nyo. Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo sa akin, ha? O bakit? Ako pa talaga yung sumusobra eh. Kumusta naman kaya kayo? Hoy, ako pa rin ang nanay mo, ha? Kaya wala kang karapatang bastusin ako ng ganyan. At kayo, may karapatan na pabayaan kami simula pagkabata. Hindi dapat ganun yung nanay, di ba? Sa pagkakaalam ko, ang nanay dapat responsable, mapagmahal at gagawin ng lahat, maprotektahan lang ang anak niya. Pero hindi. Kabaliktaran kayo lahat ng mga magaganda at mabubuting katangian na sinabi ko. Yung inyo kasi, pangit at masama. Kaya kasalanan nyo kung bakit napahamak yung kapatid ko eh. Humanda kayo kasi papakulong ko rin kayo. Bakit kasama ako? Carlos naman, huwag mo namang gawin yun. Nanay mo pa rin ako eh. Parang awa mo na, Carlos.
Maawa ka naman sa akin. Ayoko mabulok sa bilangguan. Ano maawa? Kayo nga hindi kayo naawa sa amin noon, kaya bahala kayo sa buhay nyo. Carlos naman, huwag mong gawin sa akin to. Nanay mo pa rin naman ako. Nanay ka nga namin, pero kahit kailan hindi ka naman nagpakananay sa amin. Ano pang saysay na kilalanin ka naming nanay? Sige nga. Wala, di ba? Wala! Papa Dudut, galit na galit ako sa nanay ko dahil pakiramdam ko ay hinayaan lamang niya na mapahamak ang kapatid ko sa kamay ng kinakasama niya. Kaya naman sinisisi ko siya ng husto sa mga nangyari at kinamuhian pagkatapos. Bukod doon ay sinisisi ko rin ang sarili ko dahil mag-isa lamang akong tumakas noon sa poder ng nanay namin. Dapat ay sinama ko pala ang mga kapatid ko at hindi ko sila iniwan. Desidido na ako noong sampahan ng kaso ang tatay-tataya naming si Narciso, kaya lang bigla naman siyang inatake sa puso at tuluyang natulog sa kamatayan. Para sa akin, kulang pang kabayaran yon sa kanyang pagkakasala kaya naman hindi ako tuluyang natahimik. Paulit-ulit kong hiniling na sana'y masunog sa impyerno ang kaluluwa niya. Abot langit ang galit ko sa taong lumapastangan sa kapatid ko. Hindi ko rin naman maihabla si nanay dahil naawa ako nung nakita ko siyang nagluluksa sa biglaang pagkamatay ng kinakasama niya. Pero andun pa rin yung matinding galit sa puso ko para sa sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagdesisyon akong kuhanin sa poder ng nanay namin ang dalawa kong kapatid. Bagay na mariin niyang tinutulan noong una. Marami siyang sinabi at nagmakaawa siya na kesyo pag umalis kami ay maiiwan na lamang siyang mag-isa. Sinumbatan ko siya na wala naman siyang kwentang nanay at hindi naman niya kami kayang ipagtanggol laban sa ibang tao. Kaya nga naging bingi ako at hindi ko pinakinggan ang panambitin niya. Umalis kami ng mga kapatid ko sa poder niya at pinabayaan siya. Nangako ako sa mga kapatid ko na gagawin ko ang lahat upang mabuhay kami ng payapa. Makaraan nga ang 1 taon ay inamin sa akin ng pangalawa kong kapatid na nakausap niya ang nanay namin at gustong gusto raw akong makita. Nung una ay nagalit pa ako sa kapatid ko dahil pinagbawalan ko na silang makipag-ugnayan ulit sa nanay namin. Pero pinaintindi nila ng bunso namin na kailangan kami ni nanay, Papa Dudut. Kaya nga kahit labag sa kalooban ko, pumayag akong bumalik sa dati naming tirahan at nadatnan ko doon ang nanay namin na may kargang sanggol, Papa Dudut. Carlos? Carlos, anak! Buti naman umuwi ka. Ang tagal ko nang hinintay ang pagbabalik mo, anak. Buti naman. Buti naman. Hindi po ako umuwi. Sa totoo lang, labag sa loob ko na bumalik pa dito sa bahay natin eh. Wala naman po kasing magandang alaala sa lugar na to, kundi yung pagmamalupit at pang-iinsulto nyo sa akin. Masaya na po kami ng mga kapatid ko na mabuhay ng malayo sa inyo. Alam ko, at tama naman talagang ginawa ninyo. Yung iwan ako kasi hindi ako naging mabuting ina sa inyo. Yung totoo, simula nung umalis kayo ng mga kapatid mo napagtanto ko ang mga pagkukulang ko. At walang araw at gabi na hindi ako umiiyak at nagsisisi sa mga kasalanan ko sa inyo, anak. Lagi kong dasal sa may kapal na sana isang araw umuwi kayo rito sa bahay natin. Dahil hindi ko naman alam kung saan ko kayo pupuntahan. Hindi ko naman alam kung saan kayo hahanapin dahil tuluyan na kayong lumayo sa akin. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Umasa ako na magkikita pa rin tayo, na makikita ko pa rin kayo. Kaya nga, araw-araw kong inaabangan ng mga kapatid mo sa eskwelahan nila
Gusto ko kasi sana kayong makausap, anak. Gusto ko kayong makita. Para saan pa? Di ba pinabayaan nyo na kami? Saka noon pa man parang ayaw nyo na sa amin kasi pabigat lang kami sa inyo eh. Tapos ngayon na umalis kami, nagpakalayo-layo. Saka nyo kami biglang gusto makita. Mahanap. Para para humingi ng kapatawaran. Ay, wala na rin saysay. Wala na, Nay. Alam ko naman yun pero gusto ko pa rin subukan. At saka nakakahiyaman pero nangangailangan din kasi ako ng tulong eh. Wala naman akong malapitan. Wala akong mahingan. Galit na sa akin yung mga kapitbahay natin, anak eh. Tapos, wala naman tayong kamag-anak dito sa malapit. Eh kung ako lang naman, kaya ko namang tiisin eh. Yung hirap, yung gutom, yung pag-iisa, kaya kong tiisin lahat yun. Pero kawawa yung anak ko eh. Kawawa yung kapatid ninyo. Kawawa yung anak nyo. Kapatid namin. Oo. Ang baby na to. Kapatid ninyo ang baby na to, Carlos. Nung namatay si Narciso, tsaka ako lang nalaman na nagdadalang tao pala ako. At nakuha nyo pa talagang magluwal ng bata sa mundo na papabayaan nyo lang naman din. Di ko naman ginusto ito eh. Ilang beses, Carlos. Ilang beses ko nga naisip na ipalaglag na lang tong kapatid ninyo eh. Kaya nga kinakain na ako ng konsensya. Tinatalaban pa pala kayo nun? Carlos naman. Alam ko na malaki ang pagkakasala at pagkukulang ko sa inyo ng mga kapatid mo. Lalo na sa'yo. Dahil pinakargo ko sa'yo noon ang responsibilidad ng pagiging isang magulang. Pero wala naman akong naalala na tinuruan kitang maging masama ah. Hindi rin naman likas sa'yo yun kaya nakikiusap ako. Kahit na para na lang sa kapatid mong to. Tulungan mo siya. Tulungan mo kami, nak. Parang awa mo na. Wala na talaga ako ibang malapitan eh. Ikaw na lang. Kaya sana huwag mo namang ipagkait sa amin ang awa mo. Papa Dudut, akala ko ay tuluyan ang naging bato ang puso ko ngunit hindi pa rin pala. At napatunayan ko yon noong nakaramdam pa rin ako ng habag sa nanay ko at sa sanggol na kapatid namin sa dati niyang kinakasama na si Chong Narciso. Naawa ko ng husto sa sitwasyon nila at kahit na ayoko na muling pabalikin siya, sa buhay ko ay pansamantala kong kinalimutan ang mga kasalanan niya sa amin. Oo, kinupkup ko ang nanay at kapatid ko at pinatira sa nirerentahan naming apartment kung saan naninirahan din ang dalawa ko pang kapatid na babae. Nagsama-sama ulit kami at nakita ko naman ang pagbabago ng nanay ko. Pero hindi pa rin ako ganon kakomportable sa presensya niya. At kahit na ginagawa naman niya ang lahat para mapatunayan na nagbago na siya ay hindi pa rin mawala sa akin ang takot na baka anumang sandali ay maaari niya ulit kaming saktan. Mabilis na lumipas ang maraming taon at nagkaroon ng karamdaman ang nanay namin. Pagkatapos ay na-stroke pa siya, hindi lang isang beses kundi 2 ulit pa. Dahilan para maparalisado ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, Papa Dudut. May masakit po ba sa inyo, Nay? Meron. Pero hindi katawan ko. Kung tutuusin wala na nga akong maramdaman sa katawan ko. Hindi ko na maigalaw. Hindi ko na mailakad. Baldado na ako, anak. Po kayo mag-alala kasi naghahanap naman ako ng pwedeng mag-therapy sa inyo eh. Yung home base para hindi na kayo mahirapan. May kaibigan ako na na-stroke din yung nanay niya pero katapos naman ng mga gamutan tsaka ng therapy, nakalakad naman ulit. Pero gagastos ka pa eh. Ayoko naman nun. Nahihiya na nga ako sa'yo, anak. Pakiramdam ko,
hindi ako karapat-dapat sa mga kabutihan mo kasi naging masama akong nanay sa'yo nung araw. Nakaraan na po yun, Nay. Tsaka sa ilang taon naman nating pagsasama rito sa bago nating tirahan, sinubukan naman ninyong bumawi. Sinubukan yung maging mabuting nanay sa akin, sa mga kapatid ko. Kahit na nung una, naiilang ako tsaka hindi ako sanay. Pero unti-unti naman nakumbinsin niyo ako na tuluyan ko na nga kayong mapagbagong buhay. Ewan ko ba naman sa akin? Kung bakit huli ko pa napagtanto lahat-lahat yun. Kung kailan nasaktan na kayo ng husto ng ibang tao at ng mismong mga kamay ko. Sa tuwing nakikita ko yung mga peklat ninyo sa katawan, dulot ng mga latay ng sinturo na pinahampas ko sa inyo nung araw natutulog ang puso ko. Hinayaan ko kayo na mapahamak at abusuhin ng ibang tao dahil naging mahina at makasarili ako. Araw-araw, Carlos. Araw-araw, inihingi ko ng tawad sa Diyos ang mga kasalanan ko sa inyo. At ngayon na may sakit na ako, pakiramdam ko, ito na yun. Ano pong ibig niyo sabihin? Ito na yung kabayaran ko sa mga kasalanan ko sa inyo. Ang tuluyan ng mawala sa mundong ito. Papa Dudut, nagkaiyakan kami ni Nanay matapos ng pag-uusap naming yon. At nung tumahan na kami ay nakumbinsi ko siya na kainin ang dala kong pagkain. Kung noong araw si Nanay ang nagsusubo sa akin, pero nang mga panahong yon ay siya na ang sinusubuan ko. Nangako sa akin ang Nanay na gagawin niya ang lahat para lumakas nang sa ganon ay patuloy siyang makabawi sa amin na mga anak niya. Kaya lang ditong 2025 lang ay tuluyan nang sumakabilang buhay ang nanay namin. Masakit, malungkot at kahit na may hindi kami pagkakaunawaan noong araw, ay masasabi ko na mahirap pa ring mamatayan ng magulang. Pero masaya naman kaming magkakapatid dahil kahit papaano, naranasan at naramdaman namin ang pagmamahal ng isang ina. Isang ina na bumawi sa kanyang mga pagkukulang. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok sa programa ninyong Barangay Love Stories, ang storya ng buhay namin. Nawa ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, lalong-lalo na po ang mga magulang. Hiling ko lang na tratuhin ninyo ng tama, mahinahon at may pagmamahal ang inyong mga anak. Gawin ninyong ligtas ang tahanang kalalakhan nila dahil yon ang magsisilbi nilang pahinga pag binalikan nila ang mga ala-ala ng nakaraan sa tuwing nakakaramdam sila ng kapaguran sa buhay na ito. God bless and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carlos. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagtanim tayo ng kasipagan at pagtsatsaga, mas matamis ang aanihin nating tagumpay sa buhay. Bagaman hindi mawawala ang mga pagsubok, importante na meron tayong determinasyong gawin ang lahat at determinadong puso. Ikaw, kabarangay, anong handa mong gawin matupad mo lamang ang mga pangarap mo? Dear Papa Dudut,
Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pribilehiyo upang maging madali ang pag-abot ng kanilang mga pangarap sa buhay. Mayroong iilan kabilang nakoroon na kailangang doblehin ang sipag at tiyaga, dugo at pawis upang umani ng pagtatagumpay. Kaya nga hindi sapat na marunong lang tayong sumuntok para matalo natin ang mga hadlang sa katuparan ng ating mga pangarap. Bagkus, dapat ay marunong din tayong pumadyak. Bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang samantalahin ang pagkakataon na magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Marami-rami na rin akong napakinggang storya ninyo online na nakaka-inspire. Lalong-lalo na nga kapag ang tema ay tungkol sa pamilya at pangarap. Nakaka-relate ako doon kaya naman nag-decide akong magbahagi na rin ng sarili kong kwento, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lawrence. 28 years old at 3 taon nang nagtatrabaho dito sa The Netherlands bilang software engineer. Hindi madali ang pinagdadaanan ko noon bago ako nakatungtong dito. Kaya nga masasabi ko na biggest success and achievement ko talaga ang makapag-ibang bansa at matulungan ang pamilya ko sa Pilipinas. Mahirap lang din kasi kami noong araw. Madalas salat kami sa pagkain kaya naranasan naming magutom. Panganay ako sa 5 magkakapatid at 17 years old pa lamang noon si Nanay Esper nang pinagbuntis niya ako at 18 years old naman siya noong pinanganak ako. Tapos ay naging sunod-sunod ang pagbubuntis at panganganak niya hanggang umabot na kami sa 5. Kaya kahit bata pa ako ay natuto na akong alagaan ng mga kapatid ko at tumayong ama sa kanila, lalo pa't walang kakayahan ng aming tatay. Magsisimula ang aking paglalahad noong 18 anyos ako, Papa Dudut. Tubong Antipolo, Rizal ang aming pamilya. Yan ang dapat sa'yo, babae ka! Bakit ka ba nananampal, Lando? Tatanong ko pa talaga, ha? Isa ang kulit-kulit mo! Nakakatulig na yung bunganga mo! Tinatanong lang naman kita kung nasaan ang sahod mo, nananakit ka na kagad dyan. Di ba sinabi ko na ang wala? Paano wala sahod mo kahapon? Sa walang natira, magagawa mo! Paano walang natira? Saan napunta yung sinahod mo? Kainis naman to! Daming tanong! Malamang magtanong ako. Kita mo yung lagayan natin ng bigas? Wala nang laman, nakatiwangwang na. Ikaw pa naman yung klase ng tao na magagalitan kapag wala tayong nasasaing. Sinong hindi magagalit nakakapagod magtrabaho? Tapos pag uwi ko sa peste bahay na to, walang pagkain na nakahain! Mga sabi ka ng peste, kala mo mayaman tayo? Yung kakapirasong sahod mo, winawaldas mo lang sa kung saan-saan, kaya wala kang maibigay sa pamilya natin. Sigurado ang winaldas ko sa kung saan-saan? Oo, kasi hindi mo nga masabi kung saan napunta eh. Yan ang hirap sa'yo, tamang hinala ka. Hindi ba pwedeng binayad ko lang sa utang ko sa kumpare ko? Kasi naniningil na yung kumag? Binayad daw. Sana nagtira ka pa rin para sa atin. Day off ko naman. Pwede ba patahimikin mo akong babae ka? Bakit ka naninigaw? Nay, tay, nagsisigawan na naman kayo. Nagising ako sa away niyong dalawa eh. Oh, gising na pala tong magaling mong anak. Aba Lawrence, tanghali na oh. Tirik na yung araw sa labas. Pero ikaw may panis na laway pa. Tigilan mo nga si Lawrence. Huwag mo siya pagbalingan ng galit mo. At sino gusto mong pagbalingan ko? Ikaw! Sige! Teka, tay, huwag niyo po sasaktan si nanay. Yan kasing nanay mo, masyadong mapapel. Paano ako naging mapapel kung inaawat ang kitang sakta ng anak mo? Nay, huwag na po kayong sumagot para di na magalit si tatay. Oh, makinig ka sa anak mo, Esper. Kanina pa nagagalit yung tatay mo. Akala mo kung sino? Siya na nga tong walang perang maibigay sa akin para sana dito sa bahay. Siya pa tong galit at nananakit. Hindi pa ba sapat yung ingay ng bunganga mo para magalit ako? Hirap sa'yo. Parang hindi mo naririnig sarili boses mo. Kaya hindi ka naiingayan. May karapatan naman po pala si nanay na magbunga nga eh. Wala pala kayong naiabot na sweldo sa kanya kaya siya ganyan. Ano sinabi mo? Narinig niyo naman po yung sinabi ko eh. Tay, wala na po tayong maisaing.
Ubus na yung bigas kahapon pa ng tanghali. Sinubukan namin umutang sa tindahan pero nagalit sa amin yung tindera. Nakiusap lang si nanay kaya pinautang siya. Nangako si nanay na magbabayad siya ngayong araw pagkasahod nyo. Kaya siya nagbubunga nga kasi wala kayo na ibigay na sahod, di wala siyang may pambabayad sa tindahan, lalo magagalit sa amin yung tindera. At bakit ka ganyan magsalita sa akin? Baka nakakalimutan mo tatay mo ako! Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero baka kayo po yung nakakalimot na magpakatatay sa pamilyang to. Ah, ganon! Gusto mo rin yata masampal katulad ng nanay mo? Wag na wag mo sasaktan ang anak ko, Lando! At bakit hindi? Bastos yung anak mo! Tama naman si Lawrence eh! Hindi ka marunong magpakatatay sa pamilya natin, kaya wala kang karapatang mainsulto! Hindi ka pa talaga nadala sa sampal ko? Gusto mo pa yatang dagdagan ko eh! Umalis ka na lang kung mananakit ka! Aalis talaga ako! Umuwi lang naman ako para kumain sana. Pero mukhang wala rin ako mapapala sa pamamahay na to. Kakain ka pa eh, wala na nga kaming makain dito! Eh di sama-sama tayo mamatay sa gutom! Peste buhay naman to oh! Ikaw ang peste sa buhay namin! Ako pa talaga? Ako pa, Esper? Oo, ikaw! Sino pa ba sa tingin mo? Ako? Yung anak mo? Malamang ikaw! Ay! Pinagtutulungan niyo talaga ako, no? Ewan ko sa inyo! Papa Dudut, hindi na bago sa akin ang eksena kung saan ay nag-aaway ang mga magulang ko ng dahil sa pera. Bata pa lamang ako ay gano'n na sila, Papa Dudut. Akala ko ay masasanay na ako pero naririndi pa rin ako sa tuwing nagbabangayan sila. Minsan kampi ako kay tatay kasi nakakabinging manermon si nanay. Pero madalas ay kumakampi ako sa nanay ko dahil totoo naman ang lahat ng mga sinasabi niya tungkol sa tatay namin. Mabisyo kasi ito at magastos. Kaya laging kulang o minsan ay wala pa itong naibibigay na pera para pang gastos namin sa bahay. Nagtatrabaho sa atelier bilang mekaniko ang tatay ko, Papa Dudut. Si nanay naman ay taong bahay. Gustuhin man niyang tumulong kay tatay sa pagtatrabaho ay hindi na siya magkanda o gaga sa pag-aasikaso sa aming magkakapatid. Noong lumaki na kami ay tumanggap na ang labahin si nanay para naman may pinagkakakitaan siya. Pero hindi yun regular at kung meron lamang nagpapalaba. Sinamahan na rin niya ng pamamalantya or pagkaplantsa para may dagdag kita. May mga pagkakataon na kapag nagagalit si nanay sa amin ay lagi niyang bukang bibig na sana'y hindi na lamang niya kami pinanganak. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na nagtatampo ako nung bata ako kapag napapakinggan ko yon sa kanya. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko na biktima lang din ng sitwasyon ng nanay namin. 9 na taon ang tanda sa kanya ni tatay at bata pa rin siya noong nagbuntis at nanganak. At pinilit magpakananay sa amin. Simula noon ay sinisi ko na si tatay kung bakit dinamay niya kami sa pagiging miserable ng buhay niya. Ayaw kasi ng mga magulang ni nanay at ayaw nila kay tatay dahil wala raw itong direksyon sa buhay at kontento na lamang sa pagiging mekaniko. Habang hindi naman masama yung trabaho niya, iba pa rin kapag may pangarap ka para sa pamilya mo. Kaya nga noong nabuntis si nanay, tinakwil siya ng mga magulang niya kaya sumama na lamang siya kay tatay at nagpakalayo-layo. Minsan bago ako matulog sa gabi ay hiniling ko na kung pwedeng maulit ang nakaraan. Sana hindi na lang nagkakilala sina nanay at tatay kahit na ibig sabihin noon ay hindi na kami pinanganak. Mahal na mahal ko si nanay dahil kapag hindi naman siya galit sa amin at sa sitwasyon ng buhay namin, ay pinaparamdam naman niya na mahalaga kami sa kanya. Lagi niyang sinasabi sa amin, Papa Dudut, na kami raw ang kayamanan niya sa buhay. Kaya nga masakit sa akin kapag nakikita ko siyang umiiyak. Kahit patago ng dahil kay tatay, Papa Dudut.
Oh, Nay! Ba't po kayo umiiyak? Ha? Hindi ako umiiyak. Ay, sa akin pa talaga kayo magsisinungaling. Kitang-kita yung pamumulan ng mga mata nyo. Halatang halata na galing kayo sa iyak. Nakalimutan kong binata ka na pala. Hindi na kita malolo ako katulad nung bata ka pa lang. Kaya nga sabihin niyo na po sa akin yung rason kung bakit kayo umiiyak. Baka sakali makatulong ako. Yung magaling mo kasing ama. Nalaman ko sa mga tsismosa nating kapitbahay na may nilalanding ibang babae. Bagong tindera daw ng barbecue dun sa tapat na lagi niyang binibilhan. Pumupunta pa raw dun sa talyer para ihatid ng personal sa tatay mo yung binili niyang inihaw. Totoo po ba yan, Nay? Hindi ko alam pero kilala ko yung tatay mo eh. May pagkababaero. Hindi naman to yung unang beses na nakarinig ako ng chismis tungkol sa panlalandi niya ng iba. La, ibig sabihin marami na? Oo anak, Ba't ngayon nyo lang po sinabi sa akin to? bata ka pa nun eh. Maliliit pa rin ang mga kapatid mo. Hindi nyo naman maiintindihan ng sitwasyon. Pero matanda na ako, Nay. Kaya ko na mag-isip ngayon. Hindi po tama yung ginagawa sa inyo ni tatay. Buong akala ko pera lang yung laging pinagtatalunan nyo. May iba pa pala. Paano nyo po pala nalaman yung tungkol sa pambababae niya? Gusto kong protektahan yung pamilya natin. Kala ko kasi kapag naging mapagtiis ako, magbabago yung tatay mo. Pero hindi kasi matagal na siyang pariwara sa buhay eh. Kasalanan ko rin naman. Hindi ako nakinig nun sa mga magulang ko. Mahal ko kasi yung tatay niyo eh. Kaya pinili ko siya kaysa sa sarili kong pamilya. Ay, sorry po, Nay ah. Kasi kailangan nyo pong maranasan yung ganitong sitwasyon. Bakit ka ba nagsosorry? Hindi naman ako nagsisisi kasi nagkaroon ako ng mga anak na katulad ninyo. Lalong-lalo ka na. Mabait ka, masunurin. Tsaka maaasahan ko nang magbantay sa mga kapatid mo. Bukod doon, matalino ka rin. Mana sa'yo yung mga kapatid mo. Kung may pinagsisisihan man ako, yun yung natiis kong makisama dyan sa tatay ninyo. Kahit na wala na siyang ginawa kundi saktan yung loob ko. Namimisikal din po siya. Oo nga. Pati nga kayo dinadamay niya eh. Hindi man lang siya naawa sa inyo. Lalo na sa'yo, anak. Yun nga rin po yung iniisip ko eh kasi hindi naman ganun yung mga tatay ng mga kaklase ko. Naiinggit tuloy ako sa kanila kasi ang babait ng mga tatay nila. Alam ko naman na walang perpektong tao at walang perpektong pamilya. Pero lahat ng pinagdadaanan nila, nalalagpasan kasi nadadaan nila sa maayos na usapan. Hindi katulad ni tatay. Walang alam kundi magalit at manigaw. Mahilig din siya manisi. Akala mo wala siyang kasalanan sa nangyayaring kamalasan at kahirapan sa buhay natin. Ganun po ba talaga ugali niya? Nung nagkakilala kami ni Lando, pansin ko na medyo mainitin ang ulo niya. Mainipin din siya. Pero akala ko mawawala rin yun at pagbabago siya pagtagal. Kaso parang lumala eh. Ay, pasensya na kayo ng mga kapatid mo, anak ha? Kasi nagkaroon kayo ng tatay na hindi marunong magpakatatay sa pamilya natin. Kung pwede ko lang sana piliin kung sino magiging tatay ninyo. Hindi ko nagugustuhin makisama sa tatay ninyo eh. Maghahanap talaga ako nung responsable, mabait at marunong magdala ng pamilya. Sa tingin ko na hindi naman na po namin kailangan ng bagong tatay. Kasi kontento na kami ng mga kapatid ko sa inyo, Nay. Pero mahirap lang tayo eh. Tsaka wala rin masyadong alam ang nanay ninyo. Lagi nga ako naloloko pag sinusuklian sa palengke kasi madali ako mataranta kapag maraming tao. Nakakahiya. Tumanda na lang akong ganito. Pero para po sa amin, kayo ang pinaka-the best na nanay. Di nyo naman po kailangan maging perpekto para matawag na the best eh. Nay, pangako ko po sa inyo mag-aaral po ako ng mabuti. Para pagdating ng panahon magkaroon ako ng magandang trabaho. Tsaka pag nagkaroon na ako ng magandang trabaho, tutulungan ko kayo na iahon yung pamilya natin sa kahirapan. Gagawin ko po yun, Nay, kahit wala si tatay. Hindi po namin kailangan si tatay para magkaroon ng inspirasyon. Kayo lang po, Nay. Sapat na sa amin yun. Papadudot kung gaano ko kamahal ang nanay ko. Kabaligtaran naman noon ang nararamdaman ko sa tatay ko.
Galit ako sa kanya dahil hindi na nga siya mabuting ehemplo sa aming magkakapatid. Lagi pa niyang sinasaktan si nanay. At mas nadagdagan lang ang galit ko sa kanya nang malaman ko nga ang tungkol sa pambababae niya. Ang kapal ng mukhang humanap ng iba samantalang pamilyadong tao na. Grabe ang inis ko noon sa kanya na para bang gusto ko siyang suntukin sa pagmumukha niya kapag umuwi siya sa bahay. Pero ang totoo ay takot talaga ako sa tatay ko. Kahit na gusto ko siyang sagot-sagutin. Iniiwasan ko dahil ayoko na ulit maulit yung mga pambubugbog niya sa akin na damay pati mga nakababata kong kapatid. Patpatin kasi ako at mahina kumpara sa tatay kong malakas. Wala talaga akong binatbat sa kanya. Sa katunayan, noong huling beses na ginulpi niya ako ay kamuntika na akong maospital. Nasagot ko kasi siya ng pamalang dahil inaaway na naman niya si nanay. Buti na lamang at naawat siya ng nanay ko dahil kung hindi baka tuluyan na akong nabaldado noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil po sa pambababae ni tatay, dumalang na lamang ang pag-uwi niya sa bahay namin. Kahit na masakit kay nanay, tinanggap na lamang niya ang kalokohan ng tatay namin. Natutuhan niyang tumahan sa pag-iyak at bumangon mula sa pagkakalugmok dahil meron siyang mga anak na kailangang buhayin. At ako naman, Papa Dudut, bilang panganay, ang kasakasama ni nanay sa paghahanap ng trabaho na pwede niyang pagkakitaan para may pambili kami ng pagkain. Nandun yung namasukan siya bilang tagahugas ng pinggan sa kantin, tendera ng balot, tauhan sa laundry shop at kung ano-ano pa. Pero may ugali si nanay na ayaw nangangamuhan kaya hindi rin siya nagtatagal sa mga pinagtatrabahuhan niya. Mabilis na nagdaan ang 1 taon na ganon ang aming sistema. Ako naman ay nagtatrabaho na rin noon habang nag-aaral. Nasa college na ako noon at kumukuha ng kursong BS in Information Technology. Buti na lamang at scholar ako dahil magastos ang kurso ko. Pero pangarap ko talagang makapagtapos at mabigyan ng karangalan ng pamilya namin. Kaya nga kasabay noon ang pag-working student ko. Bale, sumasideline ako bilang tagaluto ng sisig at dinakdakan sa isang fast food stall tuwing gabi. Kakilala ni nanay yung may-ari at gusto raw makatulong sa pamilya namin. Kaya pinayagan akong rumakit sa tindahan nila. Thankful ako dahil kahit papaano ay katulong na ako ng nanay ko sa pagtatrabaho. Isang araw, pauwi na ako noong galing sa eskwelahan nang sinurpresa ako ng nanay ko. Sakay ng isang padyak o pedicab. At hindi lang siya basta pasahero doon, kundi siya mismo ang nagmamaneho. Nay, ito na po yung fishball nyo. Salamat, nak. Kain muna tayo. Gutom na ako eh. Sige Nay, kain lang kayo. Astig talaga nitong pedicab. Kanino pala to, Nay? Sa akin. Sa inyo? Oo. Binenta sa akin ni Mang Nicanor. Nakatambak lang kasi sa garahe nila eh. Binili ko na. Ayos pa naman. Naisip ko, gagamitin ko sa pamamasada. Magpe-pedicab driver po kayo? Oo, bakit naman hindi? Kaya ko yun. Kaso di ba panlalaking trabaho yun? Baka mahirapan kayo, Nay. At bakit naman ako mahihirapan? Pipidan lang naman ako. Tingnan mo, nakarating nga ako rito sa eskwelahan mo para sunduin ka at ibida sa'yo tong pedicab na binili ko. Ang ganda, no? Opo, maganda nga po. Tingnan mo, nak. Nilagyan ko ng picture nyo ng mga kapatid mo. Para kapag napapagod ako titingnan ko lang yan, gagaan na ulit ang pakiramdam ko. Nak, si nanay ng bola pa. Pero Nay, seryoso. Sigurado kayo kaya nyo talaga mag-pedicab? Aba, oo naman. Palagay mo sa nanay mo, uugod-ugod na. Hoy, 37 anyos pa lang ako, ano? Alam ko naman po yun, pero nag-aalala pa rin ako sa inyo eh. Parang mas magaan pa yung dating yung trabaho sa laundry shop kesa sa pagpasada.
At least dun, Nay, hindi kayo naiinitan. Hindi nga pero lagi namang mainit ang ulo ng bisor namin. Kala mo talaga kung sinong tagapagmana ng laundry shop na yon. Ang sama na ugali. Tapos wala pang galang sa akin mas matanda ako sa kanya. Ah, talaga po? Kaya ba umalis kayo dun? Oo, kasi hindi ko na talaga matagalan ng ugali. Ayoko naman patulan, baka masakal ko. Si Nanay talaga. Biro lang. Hindi ako nananakal, no? Hindi ko nga nasakal ang tatay mo kahit gustong gusto ko na eh. Pero matagal-tagal ko na rin kasing pinag-iisipan na umalis doon. Sakto, nakapag-ipon naman ako ng kaunting pera at yun nga yung pinambili ko nitong pedicab. Ibang klase po talaga kayo. Hanga ako sa inyo kasi ang sipag-sipag nyo, Nay. Hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho dahil ako na ngayon ang nanay at tatay sa bahay natin. Pero buti na lang din at nandiyan ka anak. Tinutulungan mo ko kaya gumagaan yung buhay natin. Late nga lang po na itutulong ko sa inyo kasi nag-aaral pa ako. Pero kung hihinto po ako sa pag-aaral, makakahanap po ako ng full-time na trabaho. Ano ka ba? Yung ibang ang kaedad mo hindi pinagtatrabaho ng mga magulang nila eh. Pero ikaw, nagbabanat ka na ng buto habang nag-aaral. Ayoko nga sana na pagtrabahuhin ka. Pero gusto mo naman, kaya pinagbigyan na kita. At malaking tulong talaga yon para sa pamilya natin, anak. Walang kaso kahit magkano pa yung kinikita mo. Hindi naman ako naghahangad ng malaki tsaka may trabaho naman ako eh. Gusto ko, unahin mo pa rin ang pag-aaral mo para makapagtapos ka. Alam mo naman na pangarap ko yan sa inyong magkakapatid, di ba? Opo, Nay. Kaya nga po nagsisikap ako para mabigyan kayo ng karangalan. Naniniwala ako sa kakayahan mo kasi matalino ka eh. Pero wag mo rin naman masyadong pilitin ang sarili mo, ha? Balita ko kasi mas mahirap daw sa kolehiyo eh. Hindi naman ako nakatungtong dyan kaya hindi ko masabi. Pero base lang naman sa kwento ng mga kakilala kong may mga anak na nasa kolehiyo katulad mo. Kaya nga ang payo ko lang, ayos na sa akin kung ano yung makayanan mo. Basta tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi alam mo anak, wala naman akong kayamanan na pwedeng ipamana sa inyo bukod sa edukasyon. Tatandaan ko po lahat ng mga payo nyo sa akin. Dapat lang, kasi para sa'yo rin yun. Oh, teka, ubos mo na ba yung fishball mo? Opo, kauubos ko lang. Tara na, sakay na. Dadaan pa tayo sa palengke para bumili ng bigas at ulam. Meron akong kaunting kinita mula sa pamamasada kanina Makakabili tayo ng fried chicken. Sige po, gusto nyo, Nay? Ako na po magmamaneho. Kayang-kaya ko to. Ako na, kaya ko na ito. Umupo ka na lang dyan at mag-relax ka. Nay, salamat po talaga kasi nandyan kayo para sa aming magkakapatid. Ano ka ba? Hindi naman ako mawawala katulad ng tatay mo. Papa Dudut, hindi ako mahihiyang sabihin na proud akong pedicab driver ang nanay ko. Kasi nakikita kong kaya naman niya kahit na babae siya at masaya siya sa trabahong na pili niyang pasukin. Kahit na mahirap, kahit na nakakapagod. Walang hindi kayang gawin si nanay dahil inspirasyon niya kaming magkakapatid. Kitang-kita ko ang alab ng determinasyon sa mga mata niya. Sa tuwing walang pag-aalinlangan niyang binabagtas ang daan para lamang maihatid ang mga pasahero niya, umaraw man o umulan. Kaya sino ako para magreklamo at sumuko sa buhay? Nangako ako sa sarili ko na bibigyan ko ng karangalan ang nanay ko. Sisiguraduhin kong makikilala siya ng karamihan dahil mabuti siyang magulang. At kapag binabanggit ko si nanay, kung gaano ako ka-proud sa kanya ay naluluha siya. Pero masaya naman daw siya. Doon ko nga napagtanto na kahit na hindi patas ang mundo sa lahat ng tao, ay meron pa ring pag-asa na hindi habang panahon ay nasa kahirapan kami. At nalulugmok ang aming buhay. Kumbaga, Papa Dudut, ay bilog ang mundo. Hindi tayo palaging nasa ilalim. Darating din ang araw na aasenso tayo at makakaahon papunta sa tuktok. Ganon ang naging buhay namin sa loob ng 2 taon, Papa Dudut. Nay, ako na po maghuhugas ng pinggan. Ako na anak.
Galing ka pang trabaho baka mapasma ka. Kayo rin naman, galing pa kayo sa pamamasada. Ano naman, pa ako naman ang pumipidal, hindi naman itong kamay ko. Si nanay nakuha pa magbiro eh. Ay, totoo naman, di ba? Sige na, matulog ka na doon. May pasok ka pa bukas. Mamaya na po, di pa ako inaantok. Kwentuhan po muna tayo habang binabalatan tong mangga na dala nyo. Pabot po ako ng kutsilyo, Nay. O, ito anak. Salamat po. Ano bang gusto mong pagkwentuhan? Kumusta po kayo sa trabaho nyo, Nay? Sa pamamasada? Ay, nako di masaya. Marami na nga akong suki Mas gusto nila sumakay sa pedicab ko, lalo na yung matatanda, kasi maingat daw ako magpatakbo. Hindi katulad yung ibang driver na harabas. Kala mo kung sinong hari ng kalsada. Kaya ayaw, natutuwa na rin naman ako. Masaya po ako para sa inyo, Nay, na natutuwa kayo sa trabaho nyo. Pero hindi po ba dapat na lagi po talaga kayong maingat? Kasi kapag... Esker! Teka, Esker, buksan mo nga tayo ito! na. Ako na po magbubukas ng pinto, Nay. Sandali, baka kung anong gawin niya sa'yo. O, Tay, ano pong ginagawa nyo rito? Oh, yung magaling ko palang anak to. Sagutin nyo yung tanong ko, anong sabing ginagawa nyo rito? Ano ba pakialam mo? Kakausapin ko nanay mo. Tumabi ka nga dyan sa daanan. Parang-harang ka. Aray! Esker! Ano bang kailangan mo, Lando? Nabalitaan ko, nagpapadya ka na raw ah. O ano naman ngayon sa'yo? Aba, porke kumikita ka na ng sarili mong pera, niyayabangan mo na ako? Hindi kita niyayabangan. Tsaka bakit ka ba nandito? At bakit hindi? Masama na bang umuwi sa sarili ko pamamahay? 3 taon kang hindi umuwi sa bahay na to kasi pinili mo yung babae mo. Tapos magtatanong ka kung masama bang umuwi ka rito? Paano ko sabihin kong oo? Hindi ko akalain na tumapang-tapangan na rin sa 3 taon na wala ako rito ah. Dati-rati takot na takot ka sa akin eh. Hindi na ako takot sa'yo ngayon. Naranasan na namin na pabayaan mo. Nabuhay naman kami nang wala ka. Tapos babalik ka? Para ano? Makisama sa amin? Para manggulo? Kahit ano pa yung dahilan mo, hindi ka na welcome sa pamamahay na to. Wala kang karapatan na palisin ako rito. Kasi tatay niyo pa rin ako. Wala na kaming tatay. Matagal na kayong patay para sa amin. Anong sinabi mo? Baka gusto mo makatikim na suto. Sige, subukan mo. Akala mo yata hindi ako gaganti sa'yo eh. Aba, matapa ka na nga talaga. Lando! Loris, tumigil nga kayo! Tuturuan ko lang ng leksyon to anak mo. Napakahayop mo talaga, Lando! Ang kapal na mukha mo, sakta ng anak ko! Masyado kasi siyang pakilamero. Sira ulo ka pala eh! Pumunta ka lang talaga dito para manggulo! Umalis ka na! Matapa ka na rin ha. Huli ka rito para masakal kita. Bitiwan mo si nanay! Bitiwan mo ako! Hindi ako Hindi mo makahinga! bibitiwan si nanay? Hindi ka pa rin kasi nagbabago. Bitiwan mo! Masyado ko pa rin madaldal. Bitiwan mo yung hawak mong kutsilyo! Kasi sumusobra na itong taong to eh! Huwag mo akong subukan dahil kayang-kaya kita saktan! Kaya umalis ka na dito sa bahay namin! Kapal na mukha mo magpakita dito! Ayan na. Binitiwan ko na nanay mo. Bitiwan mo na rin ako, Chilo anak. Baka madulas ka, maisaksak mo sa akin yan. Pagkatapos mo kaming iwan, babalik ka na lang ng ganon? Kapal na mukha mo! Kampun ka ng demonyo! Tapos mananakit ka pa at manggugulo dito? Mabuti pa umalis ka na! Bumalik ka doon sa pinanggalingan mo! Umalis ka na, Lando! Ayaw ka na naming makita at makasama ng mga anak mo! Hoy! Bibilang ako ng 3! Dapat nakalabas ka na ng pinto ng bahay na to! Di ako nagbibiro sa'yo, sasaktan talaga kita! 1! 2! Ito na nga lalabas na. Mga linti kayo. Magsama-sama kayo sa impyernong lugar na to. Dahil pa sinasabi! Malis ka na! Papadudot, wala naman talaga akong planong saktan si tatay. Gusto ko lamang siyang takutin dahil sumusobra na siya. Hindi namin akalain na uuwi siya ng gabing yon at gulat na gulat kami nila nanay na parabang nakakita kami ng bangkay na muling nabuhay. Pero ang mas lalong nagpatindig ng aming mga balahibo ay ang kakapalan ng mukha ng tatay namin na umuwing nakakainom. Wala sa katinuan at manggulo. Simula kasi nang umalis siya sa amin, 3 taon nang nakakalipas ay wala na kaming naging balita pa sa kanya. Kung may naririnig mang kaming sabi-sabi tungkol sa kinakaroonan niya, ay wala na rin kaming masyadong pakialam. Total ay ginusto niyang umalis at iwanan kami kaya dapat ay panindigan niya ang desisyon niyang yon. Kaya nga ng gabing yon matapos kong sumabog sa galit sa tatay ko, ay tuluyan na niyang iniwan ang bahay namin.
Kahit papaano'y nalungkot pa rin ako kasi baka yun na nga ang huling pagkikita namin. Umiyak din si nanay at ang mga kapatid ko na nagising sa komosyon, pero kinabukasan ay nag-decide kami na kailangan pa rin naming magpatuloy sa buhay. Kumbaga isasanayin na lang ulit namin ang sarili namin na hindi kasama si tatay. Ang mahalaga, Papa Dudut, magkakasama kami nila nanay at ng mga kapatid ko. Para sa akin, para sa amin, yun na ang pinaka mahalaga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nabalitaan din pala namin na tumira si tatay sa kabilang barangay lang kasama yung babaeng pinalit niya kay nanay. Sa katunayan ay may mga anak na sila at bumalik siya sa pagtatrabaho sa talyer. Umalis kasi siya noong unang taon na umalis na papadudot na hindi na siya masaya at epektibo sa kanyang trabaho. Yun pala ay nandun siya sa babae niya sa Bulacan. Pero wala na kaming pakialam sa kanya at sa buhay na pinili niya nang hindi kami kasama. Galit pa rin ako sa tatay ko at kung minsan ay naiisip ko na kapag nakasalubong ko siya sa daanan ay baka masuntok ko siya ng kaliwat kanan sa mukha nito. Pero mabuti na lamang at hindi naman nangyari yon kasi baka masabihan akong walang respetong anak sa magulang ko. Wala ding respeto sa amin. Tulad ng dati, pinagpatuloy namin ang pamumuhay. Kapag hindi ako naka-duty sa food stall at kapag wala kaming klase sa araw, ako ang nagpapadyak para naman makapagpahinga si nanay. Sa sobrang sipag niya kasi madalas na siyang dapuan ng sakit tulad ng ubo at sipon at ang malala doon ay lagnat. Paano ba naman ay sinusuong niya ang araw at ulan, makapamasada lamang. Nangihinayang kasi siya sa kikitain niya kaya hindi niya priority ang pagpapahinga. Bukod doon ay marami pa rin kasi kaming utang na binabayaran. Halimbawa noon ay yung sa tindahan, Papa Dudut. Nay, ito na po yung gamot nyo. Inumin nyo na po muna. Salamat, Lawrence. Nay, inuulit ko parang awa nyo na magpahinga na muna kayo. Buong araw nang masama yung pakiramdam nyo tapos gusto nyo pa talagang lumabas kanina para mamasada. Huwag ka na masyadong mag-alala sa akin, anak. Ayoko lang talagang magpahinga kasi sayang yung kikitain ko eh. Kung nakapamasada lang sana ako ngayon, may pandagdag tayo sa pambili ng cake ng kapatid mo sa birthday niya sa Martes. Ibang klase talaga kayo, Nay. May sakit na nga po kayo, kami pa rin talaga ang iniisip nyo. Eh, syempre naman. Sino pa bang iisipin ko eh? Kayo yung mga anak ko. Tsaka, nangako ako sa kapatid mo na bibilang ko siya ng cake. Yung may paborito niyang, yung cartoon character ba yun? Ako na pong bahala sa cake ng kapatid ko. Huwag nyo nang isipin yun. Ang tutukan nyo, yung pagpapagaling nyo. Sige anak. Salamat talaga kasi lagi mo kong sinasalo. Sinasalo po saan? Sa mga pagkukulang ko sa pamilya natin. Sa mga panahon na hindi ko kaya kasi nagkakasakit ako. Pakiramdam ko, wala akong kwentang ina kapag hindi ko nagagawa yung lahat para sa inyo. Ano pong walang kwenta, Nay? Kahit nga po may sakit kayo, ang sipag-sipag nyo pa rin eh. Ayaw nyo yung nakahiga lang. Bumabangon kayo para maghugas ng pinggan imbis na natutulog. Kaya hindi kayo gumagaling kaagad kasi makulit din kayo eh. Masakit kasi sa likod kapag laging nakahiga eh. Tsaka, kaya ko namang maghugas ng pinggan. Yun na nga po, Nay eh. Kasi iniisip nyo na kaya nyo. Kaya nyo inaabusay ang katawan nyo. Oh, bakit ka naman umiiyak, anak? Nalulungkot lang po kasi ako dahil may sakit kayo. Siguro kung hindi po kayo nagpe-pedicab,
di kayo magkakasakit ng ganyan eh. Natural lang yun kasi napapagod yung katawan ko. Pero konting pahinga lang naman. Gagaling din naman ako. Pero lagi na lang po kayo may sakit, Nay. Siguro oras na para tumigil po kayo sa pagpepedicab nyo. Ano ka mo? Ayoko nga anak. Para rin naman po sa inyo yun. Pag tumigil ako sa pagpepedicab, sino na lang magtatrabaho para sa pamilya natin? Sige nga. Ako po. Anong silbi ko sa pamilya natin kung hindi po ako magtatrabaho para tulungan kayo, di ba? Para sa kaalaman mo anak, may silbi ka sa pamilya natin. Gusto ko lang po talagang makatulong, Nanay. Alam ko naman yun. Alam ko yun. Pero kasi nag-aaral ka eh. At wag mong sasabihin sa akin na titigil ka na lang para makapagtrabaho. Wala naman na pong kaso sa akin yun, Nay, kung titigil ako. Para naman po sa pamilya natin yung gagawin ko eh. Kasi, Nay, pag tumigil po ako sa pag-aaral, mas mapagtutuunan ko ng pansin yung pagtatrabaho. Marami kasi ako mga kaklase, Nay, na sinubukan mag-part-time job pero nahirapan sila. Kaya nangyari, tumigil na lang sila sa pag-aaral. Sabi rin ng mga kaibigan ko, Nay, magtatrabaho rin naman ako pagka-graduate ko eh, kaya ba't ko pa patatagalin? Nagsasayang lang daw ako ng panahon sa pag-aaral. Ayoko. Hindi ako papayag. Tsaka, luko-luko yung nagsabi sa'yo na nagsasayang ka lang ng panahon sa pag-aaral. Hindi pagsasayang yon. Dahil pag nakapagtapos ka, mas malayo ang mararating mo. Nay naman. Basta ayoko. Yung pagtatrabaho habang buhay yan. Yung pag-aaral ilang taon lang naman. Nay, payagan niyo na po ako. May lagnat lang naman ako pero gagaling din naman ako. Hindi naman tumalubang sakit para tumigil ako sa pagtatrabaho. Tsaka, konting panahon na lang makakapagtapos ka na sa pag-aaral mo. Ngayon mo pa talaga naisipang huminto? Luko-luko ka pala talagang bata ka eh. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo, Nay. Ay, pasensya na po kayo, Nay. Naiinip lang po kasi ako eh. Gusto ko na makatulong sa pamilya natin. Gusto ko na po makatulong sa inyo na mag-provide para hindi naman po kayo nahihirapan na magtrabaho. Naaawa na po kasi ako sa inyo eh. Ayaw ko po na may mangyaring masama sa inyo, Nay. Lalo na pumapasada kayo. Nakakatulong ka sa pamilya natin. Ako ang nanay sa ating dalawa. Ako dapat ang magtrabaho ng husto para sa atin. Hindi ikaw, dahil nag-aaral ka pa nga eh. Basta anak, sikapin mo na makapagtapos ka. Ilang taon na lang naman yan. Pasasaan din ba at magbubunga rin yung paghihirap natin kapag nakapagtapos ka na? Sige po, Nay. Pero dapat magpagaling na po kayo ha. Ipangako niyo po sa akin yun. Oo, magpapagaling ako para hindi ka na rin masyadong mag-alala dyan. Pangako yan anak. Papadudot nag-usap pa kami ni nanay ng ilang minuto bago siya inantok dahil na rin sa gamot na ininom niya. Nang makatulog na siya ay hinalikan ko ang kanyang noo at umusal ng panalangin sa Diyos na sana'y pagalingin na niya ang nanay ko. Tapos ay saglit kong tinitigan si nanay habang inaalala yung mga pinag-usapan namin. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahit na may sakit na siya ay punong-puno pa rin ng pag-asa ang mga mata niya na balang araw ay mapagtatapos niya kaming magkakapatid sa pagpapadyak niya. Kaya nga kahit mahirap, kahit na minsan ay nawawala na ako ng dahilan para tapusin ang pag-aaral ko, ay binabalikan ko lahat ng pinagdaanan namin upang makahanap ng rason kung bakit kailangan kong makapagtapos. Kapag binabalikan ko kung paano kami nagsimula ay nabibigyan ako ng pag-asa upang lalong magsumikap sa aking pag-aaral. Laging sinasabi sa akin ng nanay ko na habang may buhay, may pag-asa. Hindi man yon nakikita ng ating mga mata pero nararamdaman naman yon ng ating puso, lalo na sa tuwing nagdarasal tayo sa Diyos. May pag-asa sa bawat sulok ng maliit naming tahanan. May pag-asa sa mga hikbi ng magulang na nakikiusap sa Panginoon na iligtas ang mga anak nila sa kapahamakan at bingit ng kamatayan. May pag-asa sa bawat pagsisikap ng isang tao na merong pangarap na gustong tuparin pagdating ng panahon. At may pag-asa sa bawat pagpadyak ng aking nanay. At totoo nga dahil pagkalipas
ng 2 taon, makakapagtapos na ako ng pag-aaral. Congratulations, anak! Ay, naku! Masayang-masaya ako kasi nakagraduate ka na! Sa wakas, natupad na yung matagal ko ng pangarap para sa'yo. Yung makapagtapos ng pag-aaral. Naku, anak, pinagmamalaki talaga kita! Hindi ko po matutupad lahat to, Nay, kung hindi po dahil sa inyo. Kaya ipinagmamalaki ko rin po kayo. Ano ka ba naman? Wala naman ako masyadong ginawa. Ikaw pa rin yung nag-aral at nagpakahirap na tapusin yung kurso mo. Ikaw lang talaga yun, anak. Ako wala talagang kaalam-alam dyan. Pero Nay, kayo po at ang mga kapatid ko ang inspirasyon ko para tapusin ko talaga yung pag-aaral ko. Natatandaan ko nga po yung usapan natin, Nay, na gusto ko na sanang sukuan yung pag-aaral ko. Kasi nakikita ko na nahihirapan tayo. Tsaka gustong-gusto ko na pong tumulong sa pamilya natin nun. Buti na lang, kinausap niyo po ako. Kinumbinsin niyo po ako na ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi niyo sa akin na yung pagtatrabaho, habang buhay naman natin gagawin yun. Pero yung pag-aaral, ilang taon lang naman. Kaya tiyagain ko na. Yun po talaga yung mga tumatakbo sa isip ko habang ipinagpapatuloy ko yung pag-aaral ko, Nay. Kita niyo naman po ngayon, graduate na ako. Hindi po talaga matutupad lahat ng to nang hindi dahil sa inyo, Nay. Kaya maraming salamat po talaga. Ano ka ba naman? Walang anuman yun, anak. Siyempre, nanay mo ko eh. Responsibilidad kong suportahan ka. Lalong-lalo na dyan sa pag-aaral mo. Alam mo kung tutuusin, maliit na bagay lang naman yung ginawa ko eh. Nagtrabaho lang naman ako ng mabuti. At nangarap ka sabay mo na balang araw makapagtatapos ka. Para na rin siyempre, mas malayo yung marating mo sa buhay. Kaya wala yun, anak. Sabi ko nga po sa inyo kanina, Nay, na pamilya natin ang naging inspirasyon ko para makapagtapos ako. Mas nagkaroon po talaga ako ng dahilan para tapusin yung pag-aaral ko dahil pangarap ko na mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero marami ka pang pagdadaanan. Hindi porket nakapagtapos ka na ng pag-aaral, itapos na rin ang lahat. Doon pa lang magsisimula, anak. Sana wag kang magmadali na matupad yung mga bagay na gusto mo para sa pamilya natin. Kasi karamihan sa mga anak ng mga kakilala ko hindi naman masaya sa ginagawa nila. Kumbaga, napipilitan lang sila. Kaya nga, dahan-dahanin mo lang, anak. Huwag kang magmamadali. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Ganyan nga. Pakiramdam ko tuloy ako yung gumraduate eh. Ewan ko ba, talagang proud lang ako sa iyo, anak. Proud na proud din po ako sa inyo, Nay. Kaya alay ko po sa inyo tong graduation ko na to. Ay, salamat. Naku, may ibibida na ako sa mga kasamahan ko sa pamamasada. Sa wakas, may anak na akong napatapos sa kolehiyo. Kayo rin po, lagi ko kayong binibida sa mga kaklase ko. Ay, talaga? Ano sinasabi mo sa kanila? Lagi kong sinasabi sa kanila na yung nanay ko, masipag na pedicab driver. O ano naman ang sabi nila? Siyempre natutuwa sila, Nay. Mahanga sila sa'yo. Kasi alam nila na hindi madali yung trabaho nyo. Pero kinakaya nyo para mabuhay kami magkakapatid. Doon palpak si tatay, yung buhayin yung pamilya natin. Lalo na nung iwan niya tayo para sumama dun sa babae niya. Ay, nako. Naisip ko lang, kung di lang siguro nagloko yung tatay mo, sana dalawa kami ngayon na nagse-celebrate ng graduation mo. Dalawa kami ngayon na proud sa'yo. Naisip ko rin po yan, Nay, pero hindi ko na lang masyadong pinagtutuunan ng pansin. Pero alam nyo, Nay, pag binabalikan ko yung mga kasalanan niya sa atin, nagpapasalamat ako. Kasi hindi na natin siya kasama ngayon. Wala na tayong problema, wala na tayong konsumisyon. Ako rin naman. Lalo na tapos na yung mahabang panahon ng pagpapakatanga ko dyan sa tatay mo at pakikisama sa kanya kahit na lagi niya akong pinahahalik sa kamao niya. Ay, tsaka mas mahal ko kayo ng mga kapatid mo at mas mahalaga kayo sa akin kesa sa kanya. Sino ba siya? Ako pa bang magpapakahirap sa kanya? Ako magdudusa? Doon na lang siya sa babae niya. Basta pangako ko po sa inyo, Nay, ito na po ang magiging simula ng pag-asenso natin. Gagawin ko po lahat para maiahon tayo sa hirap. Basta anak, huwag kang magmamadali sa pag-asenso. Kasi hindi naman yan instant na pwede mong makuha agad-agad eh. Lahat ng bagay sa mundo, pinaghihirapan yan at pinagtitiisan.
Katulad niyang pag-aaral mo. Aba, ay pinaghirapan mo yan at pinagtiisan. Kaya nagtagumpay ka. Ano, naiintindihan mo ba? Opo, Nay. O, mabuti naman. Ay, Nay, teka. Meron pa pala akong isang sorpresa. Ano ba yan, anak? Ito po, sulat. Sulat? Ay, sige, akin na. Basahin niyo, Nay. Cum laude? Cum laude ka, anak? Naku naman, ang galing-galing talaga ng anak ko. Mana-mana lang po yan, Nay. Nagmana po ako sa inyo eh. Papa Dudut, proud akong nakapagtapos bilang cum laude at inalay ko ang tagumpay ko na yon sa pinakamamahal kong nanay. Ipinangako ko sa kanya ng araw na tinanggap ko ang aking diploma at medalya na yun na ang simula ng pagbabago ng aming buhay. Bagaman hindi pa rin naman naging madali ang pinagdaanan ko sa paghahanap ng trabaho, hindi ako sumuko dahil pinalaki ako ng nanay ko na palaban at hindi nawawala ng pag-asa. Kaya naman hindi nagtagal ay nakapasok naman ako sa isang private company sa Quezon City. Tumagal din ako ng 1 taon doon bago ako nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho abroad, bagay na hindi ko na nga pinalagpas pa. Sa kasalukuyan, kahit na malayo ako sa pamilya ko hanggang ngayon ay pinoprotektahan pa rin ako ng mga panalangin ng nanay ko. Pakiramdam ko ay ligtas ako araw-araw, lagi pa rin naman akong tumatawag sa kanila dito sa Pilipinas. Nakapagpundar na kami ng sarili at maayos naming bahay. Nakapagtapos na rin sa pag-aaral ang iba kong mga kapatid. Hindi na nagpapadiyak si nanay dahil meron na siyang pinagkakabalahang food stall. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita ako sa tatay namin ay meron kasi nalaman namin na nagkaroon siya ng malubhang sakit sa baga. Tapos walang-wala rin sila ng kinakasama niya. Kaya may nakapagsabi sa akin na lagi raw siyang nakasilip sa dati naming bahay. Naawa naman ako sa sitwasyon niya kaya ako na yung nakipag-communicate sa kanya. Humingi siya ng tawad sa akin noong nagkausap kami sa tawag. Pinatawad ko na rin naman siya kasi ayokong habang buhay magtanim ng galit sa kanya. Nangako rin ako na tutulungan ko siyang magpagamot sa sakit niya. Kaya lang po papadudot nitong nakaraang buwan, noong August 2024 ay tuluyan na rin pong pumanaw ang tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, and God bless and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lawrence. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.